Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Nararamdaman niyo po ba na ang inyong mga binti ay tila nanghihina, bumibigat o sumasakit? Napapansin niyo po ba na kahit ang pagtayo ng matagal paglalakad o pag-akyat sa hagdanan ay nagiging isang hamon na kung oo ang sagot ninyo, maging maingat po tayo. Ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay maaaring isang bagay na hindi ninyo inaasahan at makakatulong na linawin kung bakit ito nangyayari. Ang problema pong ito ay sanhi ng ilang mapanganib na pagkain, dalawang bitamina na nakakagulat na itinuturing na mahalaga sa kalusugan at isang kombinasyon ng dalawang elemento na unti-unting umuubos sa lakas ng inyong mga binti. Oo, tama po ang narinig ninyo. Ang mga bitamina na sinasabi ng lahat na makakatulong sa inyo ay maaaring nagpapahina pala sa inyong mga kalamnan, nagpapahirap sa inyong mga kasukasuan, at nagiging sanhi ng pagiging mahina, hindi komportable, at lantad sa panganib ng inyong mga binti. Ang pinakanakakatakot na aspeto ay ang mga panganib na ito ay nasa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Bawat pag-inom at bawat pagkain ay maaaring nagpapalala sa panghihinang inyong nararanasan. Ngunit huwag mag-alala dahil ang dalawang bitaminang ito na marahil ay iniinom ninyo ngayon ay tunay na magugulat sa inyo dahil sa katunayan, pinapabilis ninyo ang pagkawala ng kalamnan at pinapahina ang inyong mga binti. Malamang ay binibili ninyo ang mga ito sa botika na may mabuting intensyon sa paniniwalang pinoprotektahan ninyo ang inyong sarili, inaalagaan ang inyong katawan at pinapatibay ang inyong mga buto. Ang video na ito ay magbubunyag ng katotohanan sa likod ng mga tableta at pagkaing ito. Malalaman ninyo kung ano talaga ang sanhi ng pagod, pamamaga, paninigas at pananakit na pabalik-balik. Higit sa lahat, matutuklasan ninyo kung ano ang dapat iwasan at ano ang dapat baguhin simula ngayon upang maibalik ang inyong lakas sigla at kalayaan. Nais nyo bang mapanatili ang lakas ng inyong binti sa mga darating na taon at tumanda ng malusog? Kung gayon, samahan nyo ako hanggang sa dulo. 15. Mga matatamis at panghimagas na may asukal. Ang mga panghimagas at matatamis ay matagal nang iniuugnay sa ginhawa at kasiyahan. Ngunit pagkatapos ng edad na 60, ang ugaling ito ay maaaring maging isang tahimik na kaaway para sa kalusugan ng inyong mga binti. Ang labis na pagkonsumo ng refined sugar ay nagdudulot ng mga reaksyong pamamaga sa katawan, lalo na sa mga kalamnan at kasukasuan. Ang patuloy na pamamaga, chronic inflammation, ay nagiging sanhi upang ang mga binti ay maging mas sensitibo, hindi komportable at madaling masira. Bukod dito, ang asukal ay direktang nauugnay sa mas mataas na insulin resistance na nag-aalis ng enerhiya sa kalamnan. Ang kalamnan ay nanghihina at hindi na nagiging episyente kapag kulang ito sa sapat na enerhiya. Ang sobrang asukal ay nakakatulong din sa pagdagdag ng timbang na naglalagay ng mas maraming bigat sa inyong mga binti. Bawat karagdagang kilo ay nangangailangan ng mas maraming trabaho mula sa inyong mga kalamnan at kasukasuan sa ibabang bahagi ng katawan.
Ang sobrang timbang ay nagpapataas ng pagkasira, pananakit at pakiramdam ng panghihina sa mga binti. Para sa mga nakatatanda na natural na nawawalan ng mas ng kalamnan habang tumatanda, ito ay lalong nakakabahala. Ang asukal ay nagpapataas din ng produksyon ng lason sa katawan na lalong nagpapalala sa mga reaksyong pamamaga. Kung mas maraming pamamaga, mas mahirap mapanatili ang inyong mga binti na kapaki-pakinabang at matatag. Alam nyo ba na ang asukal ay direktang nakakaapekto sa daloy ng dugo? Kapag labis ang konsumo, pinapataas nito ang posibilidad ng mga sakit sa ugat na naglilimita sa daloy ng dugo sa ibabang bahagi ng katawan. Ang mahinang sirkulasyon ay nangangahulugan na ang mga kalamnan sa binti ay nakakatanggap ng mas kaunting oxygen at sustansya. Ito ay humahadlang sa pag-renew ng tissue at nagpapabagal sa paggaling ng kalamnan. Ang kasiyahan mula sa isang panghimagas ay maaaring masyadong mahal para sa inyong kalusugan. Bukod sa mga epekto sa metabolismo, ang mga matatamis ay kulang sa mga kinakailangang sustansya para sa kalusugan ng kalamnan tulad ng protina at magnesium. Sa madaling salita, kumakain kayo ng mga empty calories na nagpapahina sa katawan sa halip na palakasin ito. Sa pagtanda, ang ganitong uri ng hindi balanseng dieta ay nagdudulot ng pagkawala ng mas ng kalamnan, isa sa mga pangunahing kalaban ng mobility. Ang dahilan ay maaaring kasing simple ng isang hiwa ng pie o isang piraso ng cake kung sa tingin ninyo ay nanghihina na ang inyong mga binti. Ang mukhang inosenteng kasiyahan ay maaaring sumisira sa inyong kalayaan at lakas. Karamihan sa mga gawang pabrika na matatamis ay mayroon ding mga kemikal na sangkap tulad ng mga pangkulay at preserbatibo na nagpapalala sa pamamaga. Ang mga elementong ito ay nakakagambala sa natural na balanse ng katawan at direktang nakakaapekto sa sistema ng kalamnan. Kapag pinagsama sa asukal, lumilikha sila ng isang napakasamang kombinasyon para sa kalusugan. Ang pagpapalit ng mga matatamis na ito sa mga natural na alternatibo tulad ng kanila sa prutas o mga lutong bahay na panghimagas na may mas kaunting asukal ay isang malaking hakbang na. Siyempre, maaari pa rin kayong kumain ng panghimagas basta't may mas matalinong mga desisyon na gumagalang sa inyong katawan. Ang inyong mga binti at pati na rin ang inyong panlasa ay magpapasalamat sa inyo. 14. Mga pritong pagkain. Ang mga pritong pagkain ay mahirap tanggihan, ngunit ang pinsalang idinudulot nito sa katawan pagkatapos ng edad na 60 ay hindi maaaring balewalain. Mayaman sa trans at saturated fats, ang mga pagkain ito ay nagpapataas ng mga marker ng pamamaga sa katawan. Ang pamamaga na ito ay direktang nakakaapekto sa mga kalamnan at kasukasuan, kaya't nagpapatigas sa mga binti, nagpapataas ng kanilang pananakit at nagiging sanhi ng pinsala. Ang taba sa mga pritong pagkain ay humahadlang din sa daloy ng dugo, kaya't nagiging komplikado ang pag-oxygenate sa kalamnan. Ang mahinang sirkulasyon ay nag-aalis sa kakayahan ng katawan na magpagaling at lumakas. Ang mga pritong pagkain ay nagdudulot din ng pagbabara sa mga daluyan ng dugo na isa pang problema. Ito ay lalong naglilimita
sa pagdaan ng mahahalagang sustansya sa mga kalamnan ng binti. Sa paglipas ng panahon, ang mekanismong ito ay nagpapahina sa suporta ng katawan at nagpapabilis sa pagkasira ng kasukasuan. Kabilang sa mga pangunahing salarin ay ang mga pagkain tulad ng donut chicken nuggets at french fries. Kapag madalas kinakain, ang mga produktong ito ay tunay na nagpapabigat sa skeletal at circulatory systems. Ang lasa ay hindi katumbas ng pinsala sa kalusugan. Napansin niyo na ba na pagkatapos ng isang hapunan na mataas sa pritong pagkain, ang inyong mga binti ay mas masakit at mabigat? Ito ay reaksyon ng inyong katawan sa sobrang dami ng nakakapinsalang taba. Ang matagal na pagtunaw sa mga pagkaing ito ay gumagamit ng maraming enerhiya, kaya't kaunti na lamang ang natitira para sa mga kalamnan. Ang pagkapagod ng binti ay maaaring direktang refleksyon ng ganitong dieta. Bukod dito, ang regular na pagkain ng mga pritong pagkain ay iniuugnay sa pagtaas ng timbang na lalong nagpapalala sa bigat na dinadala ng mga binti. Ang pag-iwas dito ay medyo mahirap. Ang mga pritong pagkain ay mayroon ding mababang nutritional density na nangangahulugang nagbibigay sila ng kaunting bitamina, mineral at protina na tunay na nagpapalakas sa mga kalamnan. Ang isang dieta na pinamumunuan ng ganitong uri ng pagkain ay lumilikha ng isang kawalan ng balanse na nagtataguyod ng pagkawala ng mas ng kalamnan. Ang mas kaunting kalamnan ay nagdudulot ng pagkawala ng katatagan at paninigas ng mga binti. Ito ay nakakaapekto sa inyong kakayahang magbuhat ng timbang, umakyat sa hagdan o maglakad ng ligtas. Ang pag-iwas sa mga pritong pagkain ay isa sa maraming simpleng aksyon na makakatulong sa inyo na mapanatili ang inyong mobility at kalayaan. Ang pagpapalit ng mga pritong pagkain sa mas mahusay na mga paraan ng pagluluto ay nakakatulong na iligtas ang inyong mga binti. 13. Puting tinapay. Ang puting tinapay ay isang karaniwang pagkain sa almusal at merienda, ngunit ang epekto nito sa katawan, lalo na pagkatapos ng edad na 60, ay malayo sa pagiging banayad. Gawa sa refined flour, dumadaan ito sa isang proseso na nag-aalis ng karamihan sa mga hibla fiber at mahahalagang sustansya. Ito ay nagiging sanhi upang ito ay maging isang mabilis na natutunaw na carbohydrate na nagpapataas ng antas ng asukal sa dugo. Ang mga pagtaas na ito ay direktang nakakaapekto sa kalusugan ng kalamnan, lalo na sa mga binti, kaya't nagdudulot ng pagkapagod at panghihina. Ang regular na pagkain nito ay nagdudulot ng metabolic imbalance. Ang puting tinapay na mababa sa fiber at mataas sa glycemic index ay nagpapataas din ng insulin resistance. Dahil sa kakulangan ng fiber, ito ay nakakasama sa pagpasok ng glucose sa mga selula ng kalamnan, kaya't nakakaapekto sa enerhiya at lakas na kailangan para sa pang-araw-araw na gawain. Mas mahirap mapanatili ang katatagan ng kalamnan sa mga binti kung mas kaunti ang enerhiyang nakukuha nila. Ito ay maaaring humantong sa pagkawala ng mas ng kalamnan, isang bagay na karaniwan sa pagtanda. Sa kasong ito, ang puting tinapay ay tumitigil na maging isang neutral na pagkain at nagsisimulang maging sanhi ng iritasyon. Ang mga epekto ng puting tinapay
ay higit pa sa glucose. Dahil ito ay isang dieta na mababa sa protina at mineral, hindi ito nagbibigay ng tunay na tulong para sa paggaling ng kalamnan. Upang maiwasan ang sarcopenia, ang unti-unting pagkawala ng kalamnan, ang mga nakatatanda ay nangangailangan ng mas maraming protina. Ang pagpapabaya sa mga alternatibong mapagkukunan ng protina at ang pagkain ng puting tinapay araw-araw ay isang pagkakamali na umuubos sa lakas ng katawan sa bawat kain. Ito ay maaaring magresulta sa mga binti na mahina, pagod at hindi matatag. Bukod sa hindi pagpapakain, ang puting tinapay ay nagtataguyod ng pagtaas ng timbang, lalo na kapag isinasabay sa mantikilya, keso o panghimagas. Ang sobrang timbang ay nagdudulot ng presyon sa mga binti na likas ng mas marupok sa mga huling taon. Kasunod nito ang pananakit, pamamaga, at mas mataas na panganib ng pinsala. Ang puting tinapay ay naglilimita sa mobility sa halip na suportahan ito. Bawat kagat ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala, ngunit ang kabuuan ng masamang gawi sa pagkain ang nagdudulot ng pinakamalaking pinsala. Sa kabutihang palad, maraming mas masustansya at mas mahusay na pamalit. Ang mga whole grain na tinapay na natural, na fermented o gawa sa mga butil tulad ng oats, flaxseed at rye ay nagbibigay ng mga kapaki-pakinabang na hibla at sustansya. Ito ay hindi direktang nagpapabuti sa mga kalamnan, nagtataguyod ng panunaw at tumutulong na inormalize ang asukal sa dugo. Kapag isinama sa mga protina at malusog na taba tulad ng itlog o abokado, lumilikha sila ng balanseng pagkain. Hindi ninyo kailangang isuko ang tinapay, piliin lamang ang mas mahusay. At tandaan, sa pelikulang ito, malalaman ninyo ang dalawang pinakamasamang bitamina na nagpapahina sa inyong mga binti. 12. Mga inuming may alcohol. Sa pagtanda, lalo na kapag isinasaalang-alang natin ang kalusugan ng kalamnan at kasukasuan ng mga binti, ang pag-inom ng mga inuming may alkohol ay mas mapanganib. Paglampas ng 60 ang katawan ay hindi na gaanong episyente sa pag-metabolize ng alcohol, kaya tumataas ang mga masasamang epekto nito. Kabilang sa mga pangunahing resulta ay ang kahirapan sa pag-absorb ng mahahalagang mineral kabilang ang calcium, magnesium at vitamina D. Dahil sa kakulangan sa mga sangkap na ito, nanghihina ang mga kalamnan at nagiging marupok ang mga buto, kaya tumataas ang posibilidad ng mga bali at pagkahulog. Ang alkohol ay direktang humahadlang din sa pag-aayos ng kalamnan. Nangangahulugan ito na pagkatapos ng anumang pisikal na aktibidad, kailangan ng katawan ng mas maraming oras upang maibalik ang mga tissue na nagdudulot ng matagal na pananakit, pagkapagod, at mas mataas na pagkakataon ng pinsala. Ang inumin ay nagdudulot din ng dehydration na nakakasama sa pagiging flexible ng kalamnan at nagtataguyod ng hindi kanais-nais na pulikat sa binti. Bukod dito, nakakasama ang alcohol sa paggana ng atay na konektado sa paggawa ng mga compound na mahalaga para sa kalusugan ng tissue. Ang ugnayan sa pagitan ng pag-inom at pagtaas ng timbang ay napakahalaga rin. Ang mga inuming may alkohol ay napakataas sa calorie
at nagtataguyod ng pagbuo ng taba sa tiyan kahit na sa katamtamang dami. Ang sobrang timbang na ito ay nagpapabigat sa mga binti at nangangailangan ng mas marami mula sa mga kasukasuan na nakakasama sa kakayahang gumalaw. Ang pagdaragdag nito sa natural na pagbaba ng mas ng kalamnan sa pagtanda ay maaaring magkaroon ng malubhang epekto sa mobility at kalidad ng buhay. Napansin niyo ba na ang inyong katawan ay gumigising na mas pagod at masakit pagkatapos ng isang gabing pag-inom? Iyan ang refleksyon ng bigat na inilalagay ng alkohol sa mga kalamnan at kasukasuan. Ang regular na paggamit ay nagpapataas ng antas ng pamamaga sa katawan na nagpapalala sa pananakit at nagpapababa ng pagnanais para sa pisikal na aktibidad. Sa paglipas ng panahon, ang gawin na ito ay lubos na sumisira sa kakayahan ng katawan na manatiling aktibo at malusog. At maya-maya lang, ibubunyag ko kung aling dalawang bitamina ang maaaring magpahina sa inyong mga binti. 11. Mga iniprosesong karne, processed meats. Maraming tao ang nakasanayan ng kumain ng mga iniprosesong karne para sa kanilang kaginhawahan, ngunit nagtatago ito ng malubhang panganib sa kalusugan ng binti lalo na sa pagtanda. Mataas sa sodium at mga kemikal na preserbatibo ang mga pagkain tulad ng bacon ham at longganisa ay nagtataguyod ng patuloy na pamamaga sa buong katawan. Ang ganitong uri ng pamamaga ay nakakaapekto sa mga kasukasuan at nagdudulot ng patuloy na pananakit sa mga kalamnan ng binti, bukong-bukong at tuhod. Ang mga pagkaing ito ay maaaring direktang may kaugnayan sa paninigas na nararanasan ng mga tao sa paggising. Ang isa pang dehado ng mga iniprosesong karne ay ang kanilang mataas na nilalaman ng saturated fat. Ang taba na ito ay nagpapababa sa daloy ng dugo sa kalamnan, nagpapataas ng masamang kolesterol at nakakasama sa sirkulasyon. Ang mahinang irigasyon ay nag-aalis sa mga kalamnan ng binti ng nutrisyon at oxygen, kaya't nakakasama sa kanilang pagpapanatili at pagbabagong buhay. Ang resulta ay isang unti-unting panghihina ng ibabang bahagi ng katawan at sa huli, ang pagbaba ng lakas na ito ay naglilimita sa mga pangunahing pang-araw-araw na gawain. Bukod dito, ang mga pagkaing ito ay nakakatulong sa pag-iipon ng mga lason sa katawan na nagpapabigat sa atay at bato. Ang mga organong ito ay mahalaga sa pagsala ng mga kemikal na kapag naipon ay humahantong sa pagkapagod ng kalamnan. Ipinakita rin na ang mga preserbatibo sa mga iniprosesong karne ay nakakaapekto sa metabolismo ng glucose, kaya't binabawasan ang enerhiya ng kalamnan na magagamit. Muli, ang epekto ay direktang nararanasan sa mga binti bilang patuloy na pakiramdam ng pagkapagod at kabigatan. Habang ang mga matatanda ay madalas na pumipili ng mga produktong ito para sa kanilang kadalian, ang pansin sa pagkain ay dapat na doblehin sa yugtong ito ng buhay. Pagdating sa pagsasakripisyo ng kalidad ng buhay, ang kaginhawahan ay maaaring maging mahal. Ang pagpili ng malusog na protina tulad ng itlog, manok, isda at mga payat na hiwa ng baka ay isang mahalagang unang hakbang
sa pagpapanatili ng lakas at kalusugan ng kalamnan. Ang lahat ng pagkakaiba ay nagmumula sa madaling pagpapalit. Palitan ang bacon ng abokado o langis ng oliba, ang longganisa ng nilagang itlog, at ang ham ng hiniwang dibdib ng manok. Ang katawan ay nagsisimulang mag-adjust sa mga pagbabagong ito. Ang mga binti ay nagiging mas magaan at mas masigla. Sa pagitan ng lasa at kalayaan, sa pagitan ng kasiyahan at haba ng buhay, ito ay isang makatwirang kasunduan. Instant noodles. Bagamat ang epekto nito sa katawan, lalo na pagkatapos ng edad na 60 ay nakakabahala, ang instant noodles ay tila perpektong solusyon para sa mga taong naghahanap ng kaginhawahan. Pangunahing binubuo ng refined flour at mga kemikal na additives, nagbibigay ito ng medyo maliit na nutritional value. Ang mabilis na pagkaing ito, ang resulta isang pagkaing mayaman sa calorie, ngunit mababa sa fiber, protina at micronutrients na mga kinakailangang sangkap para sa pagpapanatili ng mas ng kalamnan. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong uri ng dieta ay direktang nagdudulot ng pagkasira ng binti at mobility. Isa sa mga pangunahing dehado ng instant noodles ay ang napakataas nitong antas ng asin. Ang isang serving ay maaaring magbigay sa iyo ng higit sa kalahati ng pang-araw-araw na inirerekomendang paggamit ng mineral na ito. Ang labis na sodium ay nagtataguyod ng fluid retention na nagpapamaga at nagpapasakit sa mga binti. Bukod dito, pinapataas nito ang presyon ng dugo na humahadlang sa sapat na daloy ng dugo sa mga kalamnan. Ang mahinang sirkulasyon ay nagdudulot din ng pagiging kulang sa sustansya, panghihina at pagbagal sa paggaling mula sa aktibidad ng tissue ng kalamnan. Ang mga kemikal na sangkap sa mga pampalasa na kasama ng noodles ay isa pang dahilan ng pag-aalala. Madalas na konektado sa mga proseso ng talamak na pamamaga ay ang mga preserbatibo, pangkulay, at monosodium glutamate. Kahit na maliit, ang mga pamamaga na ito ay nakakasama sa paggana ng kasukasuan at nagpapabilis sa pagkasira ng kalamnan. Sa huli, nagreresulta ito sa pananakit, paninigas, at mga paghihigpit sa mobility na mas madalas sa pang-araw-araw na buhay ng mga kumakain ng ganitong uri ng pagkain. Ang epekto sa metabolismo ay talagang mahalaga rin. Ang kakulangan ng fiber ay nagpapataas ng glycemic index ng noodles na siya namang nagpapataas ng antas ng asukal sa dugo. Ang glycemic instability ay nakakaapekto sa aktibidad ng insulin, kaya't pinipigilan ang mga kalamnan na epektibong gumamit ng enerhiya. Ang mga kalamnan ay nanghihina at mabilis mapagod kapag kulang sila sa epektibong paggamit ng enerhiya. Ang mahinang dieta ay maaaring gawing isang nakakapagod na pakikibaka ang isang simpleng paglalakad sa tindahan. 9. Mga gawa sa industriya na cake, industrially made cakes. Bagamat ang amoy nito ay parang kabataan at ang lasa ay parang kagalakan, ang mga gawa sa industriya na cake ay nagtatago ng mga sangkap na seryosong nakakasama sa kalusugan ng binti, lalo na sa panahon ng pagtanda. Puno ng iniprosesong asukal, hydrogenated fat, at mga sintetikong preserbatibo na nakakagulo sa metabolismo at nakakairita sa katawan. Ang mga produktong ito ay partikular na nakakapinsala.
Ang asukal ay nakakagambala sa paggana ng insulin at nagtataguyod ng pag-iipon ng taba sa katawan. Ito ay hindi lamang nagdudulot ng sobrang timbang, kundi nagtatakda rin ng isang metabolic setting na masama para sa pagpapanatili ng lakas ng kalamnan. Ang pagkakaroon ng trans fats na ginagamit upang mapabuti ang lasa at shelf life ay isa pang mahalagang aspeto ng mga kick na ito. Ang mga taba na ito ay nagpapababa ng mabuting kolesterol at nagpapataas ng masamang kolesterol kaya't nakakasama sa daloy ng dugo. Ang mahinang sirkulasyon ng dugo ay nag-aalis sa mga kalamnan ng binti ng kinakailangang sustansya at nagiging sanhi ng kanilang pagkasira sa katagalan. Ito ay maaaring magdulot ng pagkawala ng lean mass, paninigas ng kasukasuan at posibleng mga problema sa mobility. Ang regular na pagkain ng mga gawa sa industriya na cake ay konektado rin sa patuloy na pamamaga, isa sa mga pangunahing sanhi ng panghihina ng kalamnan at pananakit ng kasukasuan. Ang mga emulsifier stabilizer at pangkulay bukod sa iba pang mga sangkap ay nakakaapekto sa immune system at nagdudulot ng mga reaksyong pamamaga na pangunahing nakakaapekto sa mga kasukasuan ng binti. Ang mga resulta ay mas maraming pananakit, mas kaunting mobility at isang siklo ng sedentarismo na nagtutulak sa pagkawala ng kalamnan. Bagamat masarap ang mga cake na ito, ay kulang sa mataas na nutritional density. Ibig sabihin, habang kulang sa mga kinakailangang sustansya tulad ng protina, calcium at magnesium na napakahalaga para sa kalusugan ng kalamnan at buto, sila ay mabigat sa calories. Ang madalas na pagkain ng ganitong uri ng pagkain ay tulad ng pagsubok na pag-anahin ang iyong katawan gamit ang maruming gasolina. Sa sitwasyong ito, ang iyong mga kalamnan ang makina at hindi ito tumutugon sa parehong paraan. Sa halip, nagpapakita ito ng mga pagkabigo, pagkapagod at kabagalan. Madalas ang kaginhawahan ng pagkain ay nagtutulak sa atin sa mga walang pag-iisip na desisyon. Ang paggawa ng mga lutong bahay na cake gamit ang whole flours prutas at natural na langis ay maaaring kasing praktikal ng pagbili ng isang produktong handa na. Gayunpaman, ang pagkakaiba ay nasa epekto na magkakaroon ng pagpipiliang ito sa iyong katawan sa katamtaman at mahabang panahon. Ang iyong mga kalamnan ay magpapasalamat sa karagdagang katatagan sa loobin at sigla habang muli mong sinasanay ang iyong panlasa. 8. Mga keso na sobrang iniproseso, ultra-processed cheeses. Bagamat mukhang maginhawa at masarap ang mga keso na sobrang iniproseso, tulad ng mga spread processed slices at melted cheeses, ay nagtatago ng malubhang panganib para sa mga taong nagnanais na mapanatili ang lakas ng binti pagkatapos ng 60. Mataas sa sodium at saturated fat ang mga pagkaing ito ay 2 beses na nakakaapekto sa sistema ng kalamnan at vascular. Ang sodium ay nagtataguyod ng fluid retention at nagpapataas ng presyon ng dugo. Ang saturated fat ay sumisira sa pagiging flexible ng mga daluyan ng dugo, kaya't nakakasama sa sirkulasyon. Ang mga binti ay nagiging mas namamaga, hindi komportable at mabigat
bilang resulta ng kombinasyong ito. Bukod dito, ang mga keso na sobrang iniproseso ay madalas na naglalaman ng mga preserbatibo at phosphates bukod sa iba pang mga sangkap na nagbabago sa balanse ng mineral sa katawan. Dalawang mineral na mahalaga para sa pag-urong ng kalamnan at kalusugan ng buto, ang calcium at magnesium, ay direktang apektado nito. Ang maling pagsipsip ng mga mineral na ito ay nagiging sanhi upang ang katawan ay magpakita ng mga senyales ng pagkapagod ng kalamnan, pananakit ng kasukasuan, at maging ng mga pulikat sa gabi. Dahil malaki at malimit, gamitin ang mga kalamnan ng binti ang unang nagpapakita ng mga babalang senyales. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang mga kesong ito ay kulang sa mga kapaki-pakinabang na protina. Hindi tulad ng mga artisanal na keso na mas napapanatili ang kanilang nutritional profile, ang mga sobrang iniproseso ay dumadaan sa mga prosesong pang-industriya na nagpapababa sa kanilang nutritional density. Ibig sabihin, bagamat kumakain ka ng calories, hindi nakukuha ng katawan ang mga amino acid na kailangan upang mapanatili ang mass ng kalamnan. Ang pagkawala ng kalamnan ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagbaba ng pagganap at pagdepende habang tumatanda. Napansin niyo na ba na pagkatapos ng isang pagkain na mataas sa mga iniprosesong pagkain, ang katawan ay mas mabigat at hindi gaanong masigla? Ito ay totoo at resulta ng demineralizing at inflammatory action ng mga produktong ito. Sa paglipas ng panahon, ang kawalan ng mahahalagang sustansya ay humahantong sa panghihina ng buto at pagbaba ng pagganap ng kalamnan. Ang mga maikling paglalakad ay nangangailangan ng mas maraming pagsisikap kaysa sa dapat, at ang mga hakbang na mukhang madali ay nagiging hadlang. Lahat ay maaaring may ugnay sa uri ng keso na inilalagay mo sa iyong tinapay. Isang mabuting paraan upang mapanatili ang kalusugan ay ang palitan ang mga produktong ito ng mas sariwa, hindi gaanong iniprosesong keso tulad ng ricotta cottage o kesong puti. At tandaan, papalapit na tayo sa pinakamahalagang pagtuklas ng pelikulang ito. Darating pa ang dalawang pinakamasamang bitamina para sa iyong mga binti. 7. Mga sorbetes na gawa sa industriya. Industrial ice creams. Bagamat nagdudulot sila ng malaking panganib sa kalusugan ng binti, pagkatapos ng 16th po, ang mga sorbetes na gawa sa industriya ay isa sa mga pinakasikat na pagkain sa mainit na araw o bilang panghimagas. Ang mga produktong ito ay napakakalorik at nagdudulot ng pamamaga dahil naglalaman sila ng saturated fats na may malaking antas ng refined sugar. Ang ganitong uri ng dieta ay nagdudulot ng pagtaas ng asukal sa dugo na sinusundan ng mabilis na pagbaba na naglalagay sa panganib sa katatagan ng enerhiya ng kalamnan. Ang kawalang tatag na ito ay nagpapahina, nagpapabigat, at nagiging mas madaling mapagod sa mga binti. Ang mga sorbetes, lalo na ang mga may mababang kalidad, ay naglalaman ng saturated fat na nakakasama sa cardiovascular system. Ang dugo na may oxygen ay nahihirapang makarating sa mga dulo ng katawan, kabilang ang mga binti. Ang resulta ay isang pakiramdam ng pamamanhid, pangingilig, at maging ng patuloy na pulikat. Sa katagalan, ang kakulangan sa sirkulasyon na ito ay nagdudulot ng panghihina ng kalamnan
pagkawala ng mobility at mas mataas na panganib ng pagkahulog. Sa buong panahong ito, iniisip natin na nagpapasarap lang tayo. Bukod dito, ang mga sorbetes na gawa sa industriya ay may mga artipisyal na pangkulay, emulsifier at pampalapot na nagpapalala sa pamamaga ng katawan. Isa sa mga pangunahing sanhi ng pinsala sa kasukasuan at tissue ng kalamnan ay ang tahimik na pamamaga na ito. Ang patuloy na paggamit ng mga produktong ito ay nagtataguyod ng mga abnormalidad sa panunaw at hormonal na direktang nakakaapekto sa pagsipsip ng mahahalagang sustansya para sa pag-unlad ng kalamnan. Dahil sa kakulangan ng nutrisyon, hindi maaaring manatiling matatag at malakas ang katawan sa paglipas ng panahon. Ang isa pang mahalagang salik ay ang mga pagkaing ito ay hindi nagbibigay ng tunay na nutritional value. Mayaman sa empty calories. Hindi sila nagtatayo ng mga kalamnan, nag-aayos ng mga tissue, o nagpapakain ng mga kasukasuan. Nangangahulugan ito na kahit na kumakain ng isang bagay na kaaya-aya, ang pakiramdam ng pagkapagod ay nananatili at maaaring lumakas pa. Ang epekto sa mga binti ay malinaw, mas kaunting katatagan, mas maraming araw-araw na pananakit, at mas kaunting pagtitiis sa pisikal na aktibidad. Bawat kagat ay nagnanakaw sa katawan ng pagkakataong palakasin ang sarili. 6. Milk chocolate. Kahit na bilang isang panghimagas o isang kasiyahan sa gitna ng araw, ang mga milk chocolate ay bahagi ng mga gawain ng maraming tao. Ngunit ang regular na paggamit nito ay maaaring magkaroon ng mas seryosong epekto kaysa sa unang tingin, lalo na sa mga binti ng mga taong higit sa 60. Mataas sa asukal at saturated fat, ang mga tsokolating ito ay nagtataguyod ng mga mekanismo ng pamamaga na direktang nakakaapekto sa mga kasukasuan at kalamnan. Ang mataas na glucose at mahinang taba ay magkasamang lumilikha ng metabolic overload na nagtataguyod ng pagbaba ng lakas ng kalamnan. Ang mababang nilalaman ng kokoa sa milk chocolate ay isa pang issue dahil dito mismo matatagpuan ang magagandang antioxidant. Karamihan sa mga komersyal na bersyon ay nag-iiwan ng isang produktong lubos na naproseso na puno ng mga preserbatibo at artipisyal na pampatamis. Ang mga kemikal na ito ay hindi lamang nakakasira sa atay at lapay, kundi nakakagambala rin sa pagsipsip ng mahahalagang sustansya para sa kalusugan ng kalamnan. Ang resulta, mga pagod na binti na walang sigla, ay mas madaling kapitan ng pananakit at paninigas. Ang mga simpleng asukal sa mga tsokolating ito ay mabilis na nasisipsip na nagdudulot ng mga pagtaas ng insulin na nagnanakaw ng enerhiya ng kalamnan. Para sa mga taong nahihirapan ng mapanatili ang lean mass, ang pagbabagong ito ay mapaminsala. Bukod dito, ang milk chocolate ay madalas na nauugnay sa paglaki ng timbang sa tiyan na nagpapalala sa bigat sa ibabang bahagi ng katawan. Ang patuloy na overload na ito ay nagtataguyod ng pagkasira ng mga kasukasuan ng tuhod, balakang at bukong-bukong. Gayunpaman, ang mga malusog na kapalit ay nagbibigay daan pa rin sa masasayang sandali. Ang mga tsokolating may mataas na kokoa ay nagbibigay ng mga antioxidant at flavonoid na tumutulong sa sirkulasyon at mga kalamnan.
Kapag kinain ng katamtaman ang mga produktong ito, ay maaaring gumana pa nga sa kalusugan ng vascular. Laging ginagabayan ng kamalayan at balanse ang susi ay nasa pagpili at dami. 5. Mga pagkaing delata canned foods. Bagamat napakadali ang mga pagkaing delata, ay may ilang sangkap na maaaring lubhang magpanganib sa kalusugan ng mga binti sa katandaan. Karamihan sa mga produktong ito ay naglalaman ng mga kemikal na preserbatibo tulad ng sodium benzoate at nitrite, pati na rin mga pangkulay asin at iba pang kemikal. Ang mga sangkap na ito ay lubhang nagdudulot ng pamamaga at nakakasira sa kalusugan ng kalamnan at vascular. Kapag madalas na kinakain, pinipigilan nila ang proseso ng pagbabagong buhay ng kalamnan at ginagawang imposible para sa mga kalamnan na ma-oxygenate. Bukod dito, ang sobrang asin sa mga delata ay nagtataguyod ng fluid retention, isa sa mga pangunahing dahilan ng pakiramdam ng mabigat at hindi komportableng mga binti. Ang pagpapanatili ng likidong ito ay hindi lamang nagdudulot ng sakit, kundi maaaring magpahiwatig din ng hindi sapat na sirkulasyon at pamamaga ng tissue. Sa mga may hypertension na karaniwan, pagkatapos ng eksita lalong lumalala ang problema dahil ang karagdagang asin ay nagpapabigat sa cardiovascular system at nakakasama sa supply ng mahahalagang sustansya sa mga kalamnan. Ang pagbaba ng kalidad ng nutrisyon ay isa pang nakababahalang aspeto ng mga pagkaing delata. Kahit na ang mga dilatang karne at gulay ay dumadaan sa mga proseso na nag-aalis ng karamihan sa kanilang likas na sustansya. Ang natitira ay isang dieta na mababa sa mineral at bitamina, ngunit mataas sa mga lason. Kailangang labanan ng katawan upang maalis ito. Ang metabolic stress na ito ay umuubos ng enerhiya at nakakasama sa pagganap ng kalamnan. Ang iyong pagkain ay maaaring mas may kasalanan sa patuloy na pagkapagod at panghihina ng binti kaysa sa iyong inisip. Bukod dito, bagamat sa maliliit na dami ang aluminyo na matatagpuan sa ilang mga lata, ay maaaring maipon sa katawan sa paglipas ng panahon. May mga palatandaan na ang sistema ng nerbiyos at paggana ng kalamnan ay maaaring mapinsala ng regular na pagkain ng mga pagkaing nakaimbak sa mga lalagyan ng metal. Ito ay nagpapataas ng posibilidad ng pagkahulog kawalan ng balanse at unti-unting panghihina, isang panganib na hindi sulit kung isasaalang-alang ang iba pang mga opsyon sa merkado. Para sa mga taong nais mapanatili ang mobility, isang mahalagang unang hakbang ay ang pag-iwas sa mga dilatang produkto at pagpili ng mga sariwa frozen o natural na preserbadong alternatibo. Ang pagluluto gamit ang mga tunay na sangkap na walang mga sintetikong additives ay nag-aalok ng halos agarang benepisyo sa kapakanan. Ito rin ay isang pagpipilian na nagpoprotekta sa iyong kalayaan at kalidad ng buhay habang lumilipas ang panahon. Kung naniniwala ka na ang mga pagkaing industrialisado lamang ang nakakasira sa iyong mga binti, alamin na mayroon pang higit na dapat matuklasan. Malapit na nating talakayin ang dalawang pinakamapanganib na bitamina para sa kalusugan ng kalamnan. Ang katotohanan tungkol sa mga suplementong ito ay maaaring makagulat sa iyo. 4. Mga pinalamanang biskwit
at iniprosesong merienda. Kasama sa merienda ng maraming tao ang mga pinalamanang biskwit at iniprosesong merienda. Gayunpaman, pagkatapos ng 16th, ang pagkonsumo nito ay maaaring magpabilis sa pagkawala ng lakas ng binti. Ang mga pagkaing ito ay tunay na mga agresor sa katawan puno ng mga artipisyal na sangkap, kabilang ang mga pangkulay, pampalasa, preserbatibo, at stabilizer. Hindi lamang nila pinalalala ang katawan, kundi pinapahirapan din ang mahahalagang organo tulad ng atay at bato na direktang nakakagambala sa sirkulasyon at pagsipsip ng mga kinakailangang sustansya para sa muskulatura. Ang mga produktong ito ay mababa sa mineral, protina, fiber at mataas sa calories. Sa madaling salita, nagbibigay sila ng maraming calories at napakakaunting nutrisyon. Para sa mga nakatatanda, ito ay lubhang nakakapinsala dahil hindi na nag-iimbak ng sustansya ang katawan tulad noong kabataan. Kinakailangan ang isang mas mayaman, mas functional na dieta upang mabawi ang normal na pagkawala ng mas ng kalamnan na dulot ng pagtanda. Ang pagkain ng mga pagkaing mataas sa asukal, hydrogenated fat at asin ay nagpapabilis lamang sa pagbaba na ito. Ang trans fats o ang uri ng taba na ginagamit sa mga produktong ito ay isa pang mahalagang issue. Isa sa mga pangunahing sanhi ng pamamaga sa modernong dieta ay ang ganitong uri ng sintetikong taba. Hindi lamang nila binabara ang mga arterya, kundi pinipigilan din ang daloy ng dugo na mayaman sa oxygen at sustansya sa mga kalamnan. Ang mahinang irigasyon ng mga kalamnan ng binti ay nagre-resulta sa pananakit, pagkapagod, at kung minsan ay isang pakiramdam ng hindi matatag na mga binti. Bagamat unti-unti ang karupukan ay tahimik na ipinapataw. Bukod dito, ang labis na sodium sa mga pagkaing ito ay nagdudulot ng fluid retention na nagpapalala sa edema ng ibabang paa. Ang mga namamaga na binti ay malinaw na mga tagapagpahiwatig ng isang problema. Ang mahinang dieta na may kasamang komprometidong sirkulasyon ay nagtatakda ng tamang kondisyon para sa paglaki ng mga varicose vein, talamak na pananakit, at isang pakiramdam ng kabigatan habang naglalakad. Ang lahat ng ito ay maaaring magmula sa mga tila hindi nakakapinsalang pampagana. Ang mga merienda at biskwit na ito ay nagdudulot din ng pagtaas ng glucose at mabilis na pagbaba pagkatapos, kaya't nagpapahina sa katawan at lumilikha ng isang walang katapusang gutom para sa mas maraming pagkain. Ang negatibong siklong ito ay nagpapababa ng enerhiya ng kalamnan at nagtataguyod ng pagtaas ng timbang. Ang iyong kakayahang mapanatili ang malakas, malusog at functional na mga binti sa pang-araw-araw na buhay ay bumababa habang mas umaasa ka sa ganitong uri ng produkto. Ang pagpapalit sa mga natural na bar ay ganap na nagbabago sa sitwasyong ito. 3. Monosodium glutamate MSG. Mula sa mga handa ng pampalasa hanggang sa instant noodles, dumadaan sa mga sabaw ng karne, sopa sa pakete at maraming frozen na handa ng pagkain. Ang mga industrialisadong pagkain ay sagana sa monosodium glutamate. Bagamat ang mga epekto nito sa katawan ng tao ay higit pa sa lasa, ang karagdagang ito ay nilalayong mapabuti ang lasa ng mga pagkain. Para sa mga taong higit sa 10, ang regular na paggamit ng monosodium
ay maaaring maging lubhang nakakapinsala lalo na sa mga kalamnan ng binti. Ang monosodium ay nakakaapekto sa mahahalagang neurotransmitter na kumukontrol sa pag-urong ng kalamnan sa pamamagitan ng sistema ng nerbiyos. Ang mga mas madaling kapitan sa kemikal na ito ay maaaring makaranas ng pananakit ng kalamnan, sakit ng ulo, pangingilig, at pangkalahatang pagkapagod. Kapag ang mga epektong ito ay nagpapakita sa mga binti, nagdudulot ito ng pakiramdam ng kabigatan paninigas at kung minsan ay bahagyang panginginig. Habang ang katawan ay nagiging mas madaling kapitan sa mga excitotoxic na kemikal na nakakasira sa mga neuron, lalong lumalala ang problema sa pagtanda. Bukod dito, ang monosodium glutamate ay nagdudulot ng patuloy na pamamaga sa katawan na nakakaapekto sa mga kasukasuan, kalamnan at mga daluyan ng dugo. Ang pamamaga na ito ay nakakasama sa paggana ng kalamnan at sirkulasyon sa mga dulo. Ang mga binti na hindi gaanong na-oxygenate ay nagpapataas ng posibilidad ng panghihina ng kalamnan, pulikat at pagkawala ng mobility ng malaki. Maraming pagkain na may monosodium ay medyo mataas din sa sodium na nagpapalala sa fluid retention at edema ng binti. Ang additive na ito ay nakakaapekto rin sa metabolismo ng enerhiya kaya't binabago ang pagkonsumo ng glucose ng kalamnan. Ito ay nagpapababa sa pagiging epektibo ng kalamnan sa pagbabago ng enerhiya sa lakas kaya't nakakasama sa mga binti kahit sa mga pangunahing aktibidad tulad ng pag-akyat sa hagdan o paglalakad ng maikling distansya. Sa katagalan, ang dieta na ito ay maaaring magdulot ng pagkawala ng mass ng kalamnan at pag-asa sa iba upang maisagawa ang mga pang-araw-araw na gawain. Maraming tao ang hindi nakakaalam ng kanilang regular na paggamit ng monosodium. Itinatago ito ng mga label ng produkto sa ilalim ng iba't ibang mga pamagat kabilang ang flavor enhancer, yeast extract, hydrolyzed protein at iba pang mga teknikal na parirala na nagtatago sa tunay na epekto nito. Kaya't ang layunin ay pumili ng mga natural na pampalasa tulad ng sariwang herbs, bawang, sibuyas, lemon at langis ng oliba kaysa sa mga sobrang iniprosesong pagkain at artipisyal na pampalasa. Ngayon, ibubunyag natin ang dalawang pinakamasamang bitamina na kung labis na ininom ay maaaring makompromiso ang lakas ng inyong binti. 2. Sobrang bitamina ang bitamina A ay kinakailangan para sa maraming proseso ng katawan kabilang ang paningin kaligtasan sa sakit at integridad ng balat. Ngunit ang labis na bitamina A, lalo na mula sa mga suplemento, ay maaaring makasama at humantong sa isang bilang ng mga negatibong kahihinatnan kabilang na sa mga kalamnan ng binti. Pagkatapos ng asyunta, mas nahihirapan ang katawan na i-metabolize at ilabas ang labis na bitaminang ito na nagpapataas ng posibilidad ng pag-iipon sa atay at kasukasuan. Ang pananakit ng kalamnan, lalo na sa mga binti at likod, ay kabilang sa mga pinakakaraniwang senyales ng hypervitaminosis A. Bagamat nagmumula ito sa labis na bitamina na nagpapamaga sa mga tissue ng kalamnan, ang pananakit na ito ay maaaring mapagkamalang mga problema sa kasukasuan o gulugod. Bukod sa pananakit, ang mga malinaw na palatandaan na ang balanse ng nutrisyon ay nabalisa
ay ang mga ulat ng panghihina ng kalamnan, hirap sa pag-akyat sa hagdan, paglalakad o pagtayo mula sa matagal na pagkakaupo. Pinipigilan din ng labis na bitamina A ang pagsipsip ng iba pang mahahalagang mineral kabilang ang magnesium at calcium. Dahil sa kakulangan ng mga mineral na ito, hindi maaaring umurong at mag-relax ng tama ang mga kalamnan, kaya't nagtataguyod ng pag-unlad ng pagkapagod, pulikat at pananakit sa mga binti. Bukod dito, ang pag-iipon ng bitamina A sa atay ay maaaring makasama sa pagbuo ng enerhiya, kaya't nakakasama sa paggana ng kalamnan. Ang resulta ay isang unti-unting pagbaba ng mobility at lakas. Ang isa pang masamang epekto ng labis na bitamina A ay ang demineralisasyon ng buto, lalo na sa mga binti at balakang mga lugar na madalas gamitin sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay nakakasama sa mga buto at nagpapataas ng posibilidad ng mga bali sa mga may osteopenia o osteoporosis. Ang epekto ay mas mapanganib. Kaya't ang mga suplemento ng bitamina A ay dapat gamitin lamang sa ilalim ng gabay ng medikal at laging sa kinokontrol na dami. Isa sa mga pangunahing dahilan ng mga nakatagong problemang ito ay ang self-medication. Ang natural na matatagpuan sa mga pagkain tulad ng atay pula ng itlog, whole milk carrot at kalabasa na bitamina A sa isang balanseng dieta ay nag-aalis ng pangangailangan para sa mga suplemento. Ang pagmamalabis, lalo na sa mga enriched goods o malalakas na suplemento, ay nagsisimula ng panganib. Kaya't isinasaalang-alang ang lahat ng pinagkukunan, kabilang ang mga multivitamin, dapat nabantayan ng mabuti ang kabuuang paggamit. 1. Sobrang bitamina D, madalas na nauugnay sa kalusugan ng buto at tamang operasyon ng immune system. Ang labis na bitamina D ay lalo na inirerekomenda para sa mga matatanda. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang labis nito ay maaaring magkaroon ng malubhang negatibong epekto kahit na sa mga binti. Karaniwan mula sa labis na suplementasyon, ang hypervitaminosis D ay nagreresulta mula sa isang pag-iipon ng bitaminang ito sa katawan. Ang pananakit ng kalamnan ay isa sa mga pangunahing senyales ng kawalan ng balanseng ito. Sinamahan ito ng panghihina at pagkawala ng koordinasyon sa motor. Hindi tulad ng ibang mga bitamina na mabilis na itinatapon ng katawan, ang bitamina D ay natutunaw sa taba at kaya't iniimbak sa mga adipose tissue. Ang labis na bitamina D ay maaaring humantong sa mas mataas na antas ng calcium sa dugo na kung minsan ay tinatawag na hypercalcemia. Nagreresulta ito sa paninigas ng binti, pananakit ng kalamnan, pulikat, pananakit ng kasukasuan at iba pang kaugnay na sintomas. Ang hypercalcemia ay direktang nakakaapekto sa mga kalamnan at nerbiyos, kaya't nakakasama sa mga electrical impulse na nagdidirekta sa mga paggalaw ng katawan. Ang labis na bitamina D ay maaari ring humantong sa hindi kinakailangang pag-calcify ng mga malambot na tissue, kabilang ang mga kalamnan at tendon. Nangangahulugan ito na ang mga lugar tulad ng tuhod, binti at hita ay maaaring maging mas matigas, hindi gaanong flexible at hindi komportable sa ilalim ng pagsisikap.
Ang dapat sanang isang proteksyon na kemikal ay nagiging isa sa pagkasira at paghihigpit. Ang mga matatandang umiinom ng mataas na halaga ng bitamina D nang walang medikal na pangangasiwa ay may mas mataas na panganib na makaranas ng mga problemang ito. Ang isa pang nakakabahalang issue ay ang malalaking dosis ng bitamina D ay maaaring makapinsala sa mga bato na namamahala sa balanse ng mineral sa dugo. Ang mahinang pagsasala at pagpapanatili ng sangkap ay nagpapakita ng epekto sa bato na nagpapalala sa edema ng binti, pananakit ng kalamnan at isang pakiramdam ng panghihina. Nag-uumpisa ito ng isang feedback loop. Mas maraming bitamina D, mas maraming calcium, mas kaunting paggana ng bato, mas maraming problema sa kalamnan. Ang suplementasyon ng bitamina D ay dapat palaging isinapersonal batay sa mga pagsusuri sa laboratorio at payo ng medikal. Kaya't mahalagang bigyang diin ito. Maraming individual ang naniniwala na sila ay mabuti para sa katawan at kaya't kumonsumo ng malalaking halaga sa kanilang sarili. Ang labis ay maaaring kasing mapanganib ng kakulangan at pagdating sa mga binti, ang resulta ay maaaring ang pagkawala ng paggalaw at kalayaan. Isang mahalagang aral. Mga minamahal kong senior, ang aral po natin ngayon ay malinaw. Ang tunay na lakas at kalusugan, lalo na sa ating pagtanda, ay hindi basta-basta nakukuha sa pag-inom ng mga tableta o suplemento. Ito po ay nagmumula sa matalino at maingat na pagpili sa bawat isusubo at iinumin natin. Ang ating katawan ay parang isang hardin. Kung ano ang ating itatanim, iyon din po ang ating aanihin. Huwag po tayong magpadala sa kaginhawaan ng mga pagkaing madaling ihanda, ngunit salat sa tunay na nutrisyon. Ang bawat kagat ng pritong manok, bawat hiwa ng puting tinapay, at bawat kutsara ng matamis na panghimagas ay maaaring unti-unting kumikitil sa ating kalayaan at sigla. Sa kabilang banda, ang bawat pagpili sa sariwang gulay, isda at prutas ay isang hakbang patungo sa mas malakas, mas aktibo at mas masayang buhay. Maging mapanuri po tayo, lalo na sa mga suplemento. Ang kobra ay kasing sama ng kulang. Laging kumonsulta sa inyong doktor bago uminom ng anumang bitamina. Ang inyong kalusugan ay ang inyong pinakamahalagang yaman. Alagaan po natin ito. Ano po ang masasabi ninyo sa ating tinalakay? Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin o kung mayroon man kayong mga katanungan. Kung nakita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, huwag po kayong mag-atubiling mag-subscribe sa aking channel upang patuloy na makatanggap ng mga pinakamahusay na payong pangkalusugan. At panghuli, pakishare po natin ito sa ating mga kaibigan, pamilya at sa lahat ng mahal natin sa buhay. Ang pagbabahagi ng kaalaman ay pagbabahagi ng pag-aalaga. Hanggang sa susunod na video, ako po, si Dr. Miguel Santos, laging handang tumulong sa inyo.